Habang tayo ay naghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayong unang Biyernes ng buwan na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at marunong tumanaw ng utang na loob. Iniimbitahan tayo ng simbahan na pagnilayan ang mabubuting kaloob sa atin ng Diyos upang matutunan nating matanggap ang lahat ng kung anong mayroong tayo na galing sa Kanya, na babalik sa wakas sa Kanya. Hindi natin mauunahan ang Diyos sa Kanyang kabutihang loob. Ipinagkakaloob Niya ang lahat sa atin upang tayo ay sumagana, maging maayos sa lahat ng bagay, makapamuhay ng makabuluhan, sapagkat Siya ay palaging nasa tabi natin. Hindi nagkukulang ang Panginoon sa pagkalinga, pag-aaruga, at pagmamahal sa atin. Tayo ang laging kinakapos at nagkukulang sa pagtugon sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil sa ating pagiging makasarili at walang utang na loob. Ang kabutihan at mahabang pasensya ng Panginoon ay tuluyang ipinadadama sa atin. Ito ang inilalarawan sa talinghaga ng Panginoon sa mabuting balita ngayong araw tungkol sa ubasan at mga kasama. Ayon sa kwento, gumawa ng ubasan ang isang tao. Nilagyan niya ito ng pisaan at mataas na bantayan. Iniwan ng may-ari ang kanyang pinagyamang ubasan sa mga kasama. At nang dumating ang panahon ng pitasan, hindi ibinigay ng mga ito ang kita ng kaparte ng may-ari. Bagkus, ginawan pa ng masama ang mga inutusang kubrahin ang bahagi ng ani para sa may-ari na makalawang beses nagpadala ng mga tao upang kunin ang kanyang tubo at kita. Ngunit kapwa ginawan ang mga sugo ng masama sa pamamagitan ng pambubugbog at pamamato. Sa huli, pinapunta ng may-ari ang sariling anak. Ngunit ito'y pinapatay ng mga katiwala upang mapasa kanila ang mamanahin nito. Sadyang sukdulan ang kasamaan ng mga pinagkatiwalaan. Kaya ang sabi, sila'y lilipulin at ibibigay sa iba ang pamamahala ng ubasan. Mistulang tayo ang pinatatamaan ng Panginoon bilang mga gahamang kasama ng may-ari sa ubasan. Hindi natin kinikilala ang kabutihan ng Panginoon. Ang naghahari sa ating puso ay pansariling kapakanan at ang kagustuhang makapagsamantala, makapanlamang, makapandaya para sa ating sariling pakinabang. Madalas makalimutan natin na tayo ay mga katiwala lamang ng Panginoon at balang araw haharap tayo sa Kanya upang magpahayag kung ano ang ating ginawa sa mga bagay na inihabilin niya. Sadyang kapuri-puri at walang kaparis ang pasensya na ipinadarama ng Panginoon sa atin. Matututunan sa mabuting balita na binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon para isipin muli at iwasan ang hindi mabubuting balak kapag tayo lumilihis ng landas at ipinapahamak natin ang sarili. Ang Panginoon na mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makabalik sa tuwid na landas. Gumagawa ang Diyos ng paraan para makabalik tayo sa tuwid na daan. Subalit, sa di mabilang na mga sandali, maraming beses din tayong nagkukulang. Sa halip na unawain ang kapwa, lalo nating pinasisikip ang ating dibdib sa galit. Sa halip
na magpakumbaba at humingi ng patawad, lalo tayong nagmamatigas at nagpapakataas. Sa halip na pakinggan ang tinig ng Panginoon, sinusunod pa rin natin ang ating maling gawi. Ang Ebanghelyo sa mga tuwid ay hamon sa pagiging tapat at pagbabalik loob sa Diyos upang mapasa atin ang kanyang kapayapaan, kasaganahan at maayos na pamumuhay. Sa huli, ang pagpapadala ng hari sa kanyang mga sugo na nabanggit sa mabuting balita ay paalala ng walang hanggang awa, pasensya at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ito'y salamin ng mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos para makamit ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kabutihan at kabanalan. Nawa, maisuko natin sa wakas ang ating buhay sa Panginoon bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng ginawa niya sa atin. Ngayong Kwaresma, sikapin nating ibaling ang atensyon sa Diyos na puspos ng pagpapatawad at pangunawa. Mapalad ang taong bukas ang puso sa paanyaya ng Panginoon na pagbabago. Huwag sana nating pabayaang manaig sa ating puso ang pagiging mga sarili, sakim at gahaman. Bagkus kilalanin natin ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon at ito rin ang ipakita sa ating kapwa. At bunga nito, tiyak na tayo ay pasasaganain at pagpapalain ng Panginoon. God bless you.